Kasi nila may konting kwentuhan daw tayo kasi nga naman, para kahit paano po, ayan. Ito mga little question lang po, no. Kasi nga, during po ng time na kayo nagkampanya, sabi ko, wow, pink talaga yung t-shirt ni Miss Ita Astal nung time na, hindi ba pink po yung t-shirt nyo? Pink yun eh. So, kasi favorite ko yung pink. Dahil alam mo naman, babaeng-babae ako. So, after po nun, syempre, parang, akala ko nga talagang maging mayor pa kayo nung during that time. Pero anyway, natutuwa po ako talaga dahil yung mga improvement po sa Maynila, talagang kayo rin po ang isa sa mga naging akda noon na kayo rin po, lalo na yun sa Belrojas, malaking bagay. Yes, opo. Ay naku, pasensya na po kayo, medyo marites din ako pag sa mga programang magaganda. Kasi ngayon po talaga, napapakinabangan na namin yun. Mas madali na yung access Manila to Makati. From Onyx, lalabas ka ng Makati, then lalabas ka ng Manila. So, every time po dumadaan ako doon, naalala ko kayo. Honestly po talaga. Kumbaga malaking bagay po. So, how was it po during that time? How was it during that time po? Well, that time kasi binuksan ko yun, pinilit ko talaga kasi mayroon na payagan ako. Tapos national road yun. No? Yes, opo. So, tinaba ko ng siguro mga 6 na ahensya yun. Wow. Para mabuksan. Kasi nung 2001 ata, yung naalala mo yung malaking sunog? Doon Yes, sa Andres, opo. Siguro mga 5-6 na hektarya. Yes. Nasunog Opo, yung general alarming. Nandun kami. Wala kami magawa. Talagang nanonood lang kami ng Kasi sobrang, ang bilis, hindi makapasok. ang bilis, yung opo. Kasi nga, dikit-dikit eh. Actually, dikit-dikit kasi talaga siya, yung mga bahay po doon. Tapos wala pa yung surveyor. Yes, Hindi opo. makapasok yung mga fire trucks. So, lumaki na lumaki yung so, talagang sabi ko, God, if you will grant me another term, I will find a way to open that street there at the back because I'm not going to sit here to watch another Yes. fire. And sinagot naman ng Oo nga po. Yes. So, although hirap ako. Pero, Matrabaho talaga po, pero imagine, like hanggang ngayon, napapakinabangan po yung programa nyo na yun, yung pagsisikap mo. Kaya how can I forget someone na nagbukas din ng daan para sa maraming tao dun sa Maynila. daan na yun. Parang yung blueprint nun, parang tatay ni President Bongbong Marcos. Talagang 1967 Na talagang pa yung may- blueprint. Pero sa sobrang militante ng tao doon, sa area na yun, at saka may area doon na pugad, kumbaga ng mga Yes, matay opo, tao. yes. Pero namang yung kabila pugad ng drug post. Oo. Tama kayo dyan. hindi nila mabuksan even during martial law. Dahil Wow, imagine nyo, si Misita Astal nagbukas noon. talagang Pero ibig sabihin- pinagtulungan po yun ng 6 na ahensya. Pero kayo po ang nagpursige. Malaking bagay yun kasi matrabaho, masakit sa ulo. Pagdating sa mga lupa, ang problema. Sa totoo lamang. Kaya nga po nung naririnig ko yun, nabubuksan yun, hindi ako makapaniwala. Talaga, i-open to. Pero nangyari. Ang maganda lang po, hanggang ngayon, napapakinabangan talaga. Accessible dahil nagkaroon na siya ng mas malapit na sa mga trabaho, yung mga nagtatrabaho sa Manila. So, ibig ko sabihin, paano po makakalimutan ng isang taga Maynila yun? Kaya kung tatanungin niyo po ako, bakit po hinanap si Misita Astal? Siya lang naman po ang naging daan para magkaroon kami ng daan doon sa wala pong daanan noon. Hindi, totoo naman po talaga kasi ako tumbong San Andres, Bukid, Maynila po ako. Doon ako ipinanganak at lumaki mula sa ninuno hanggang sa ngayon po sa aking generation. Kangkungan pa po yung Estrada, wala pang bubong yung Dagone Market. Nandun na po ako. Actually, pinagsushootingan pa yung Estrada noon kasi meron siyang mga tulay-tulay po noon, kangkungan. Madalas nagsushooting doon sila Rudy Fernandez, sila Alma Concepcion. Kumbaga, nung time po na yun talagang yung memories ko masyado pong nagbabalik. Bisita, bakit po medyo lumayo-layo kayo ng konti sa Maynila at nandito po kayo ngayon sa Cavite? Well, kasi, Okay. Opo. Okay. Umalis ako ng Maynila at nabagsagan na akong baliw, hindi ba? Okay. So, from that time, medyo umalis na ako. Parang gusto nyo munang yung stress nyo. Yung
harassment na namin. Siyempre. Talaga po. And then, later on, I was living in Hilton Tower. Mm. Yes, Doon sa opo. Manila. Mm-mm. Yung building ko, nakikita ko, binili lahat ng mga taga-mainland China na Wow. puro sundalo. So, Wow. yung Hilton Tower, Ah, talaga po. eh, nung nabalitaan na namin nagkagawa ng garrison Mm-mm. doon sa Oh. Malibig. Okay. Eh, yung kaibigan ko na may-ari ng bahay na kasakap ng tira, binenta nila eh. Ah. Binanggit niya lang sa lobby na, okay, I'll put it up for sale. The next day, sold siya. Ang bilis. No question. What? Ah, wow. Social. Talagang ang pera. Tama. Ang swerte nila, no? Parang sana tayo na lang yun para maibigay natin sa mga talaga nangangailangan din. Pero, ibig ko sabihin, dito naman po nakahanap kayo ng peace of mind. Siyempre, alam ko naman kung gaano ka-stressful talaga ang politics. Pero ibig sabihin, meron tayong mga paraan na kahit paano matanggal po yung stress natin, makahanap tayo ng ating yung ating lugar na magkakaroon tayo ng peace of mind. So dito naman po, okay naman po kayo dito. Okay. It's better kasi dito village na village. Yes. Literal na village. Yes. Yung feel ng place. And then, nandyan Parang yung- family lang po kayo Oo. dito, ano? Nandyan Yung lang yung neighborhood. pa, malalakad mo. Nandyan yung SM. Naku, may motor naman ako. Yes, so anywhere you can go. Yung sweldo ko kahit maliit, kahit pa paano na ipagkakasya ko. Although minsan nagkakanda utang-utang na ako. Oo, kasi- na hindi naman maiwasan, alam nyo naman. Kasi grabe yung inflation ha. Tama po. Nung pandemic talagang hirap. Actually, yun ang medyo talaga naging struggle din ng mga Pilipino nung dumaan yung pandemic. Kasi hindi natin ine-expect lahat yun. So, kumbaga sa walang preparation. Pero at least nakakatuwa na survive pa rin po natin. And I'm so happy na nandito po tayo ngayon, na nagkaharap tayo, na sino ba mag-aakala na after pandemic, magkakaroon pa tayo ng chance na magawa po yung mga bagay na gusto natin. Like itong pagtulong po. Ako, sa totoo lang, every time na bababa po ako ng barangay, kahit anywhere sa around Manila and outside Manila, talagang ini-enjoy ko lang po. Kasi yun din yung reason para hindi mo ba maisip na mahirap, na parang sakripisyo. Kung hindi gusto ko, kabaligtaran na maging masaya ako at maging masaya rin po yung mga tao. Eh nakikita ko naman po sa inyo na kahit paano, talaga namang nahanap nyo rin yung peace of mind ninyo dito. Na given the chance po ba, ito last question ko na lang, given the chance, kung halimbawa, tulungan ko po kayo makabalik sa Manila, gusto nyo po bang bumalik pa sa Manila? Ay, ayoko na bang tumakbo ng posisyon dyan. Ako background na lang. Yes. Tutulong ako. Ah, okay po. Pero kung gusto nyo pong tumira ng Maynila, gusto nyo pa? Sa ngayon, Hindi na muna, no? Tapusin muna natin syempre dito. Saka na-settle na po kayo dito. Kahit pa paano, gusto mo matapos din yung kung saan ka talaga na nagkaroon ng peace of mind, ano po, parang gusto mo doon na lang ayusin lahat. So anyway, naintindihan ko naman, Misita. Ako rin po, baka mamaya sabay susunod din pala ako din sa kapita. Joke lang. Pero hindi, tayo naman po may lahat naman ng ikakasaya natin. Kahit na maliit o malaking bagay, ang mahalaga po masaya tayo. Deep inside, out, in and out, kumbaga. Katulad po nito mga kabataan, no? Talaga nakaabang sa atin. Pero meron pa ho ba kayong gustong batiin sa Maynila or message po sa mga kababayan natin doon na yung iba, naalala po kayo? Ako ay nasabi ko na kanina yung Yes. madalas gusto kong ibabatid na magpakakat kayo, dasal kayo na we will survive whatever turmoil comes our way. Tapos kayo lahat mag-exercise. Kailangan sexy kayong lahat, una-una. Tapos kung kailangan tumulong tayo sa gera, tutulong tayo. Okay? Kung kailangan natin manakal ng injek, mananakal tayo. Okay? Anyway, maraming salamat po, Miss Ita. Thank you so much sa oras ninyo. Ayan mga kababayan, nakita nyo kahit na supposed to be sana intimate lang ito at private, pero dahil feeling ko,
entitled din sila na malaman na okay po kayo dahil nga sa mga kontribusyon na naibigay din po ninyo sa Maynila na gusto rin namin talaga magpasalamat. Actually, may mga leaders po tayo doon, mga tao na nakakasama ko po ngayon na namimiss kayo at gusto rin kayo makapiling. Ako na lang po magsasabi sa kanila, yayakapin ko na lang po kayo pagbalik ko dyan sa Maynila. Thank you so much. Thank you so much. Opo, yes. And if you run for councilor, whatever it is, I will support you. Okay, you Okay. call on me, I will help you in there, make Sige po, yes. Thank you. Salamat.